Vegeta natutunan na ang Super Saiyan 5. Hello guys, Ugok Anime PH nga pala, ngayon nga ay pag-uusapan na natin ang part 2 ng Dragon Ball AF. Pero bago nga tayo magsimula ay kung bago pa nga lang kayo sa ating video ay malaya naman kayong i-click ang like button para lagi kayong maging updated sa mga ganitong klase ng content. At sa unang panel nga ay ating makikita na kasalukuyan ng ang gamit ni Gotenks ang Super Saiyan 4. Salita nga dito itong si Marble at sinabi nito na bigla nga daw nagbago ang key level nito, pero kahit nga daw ganun ay wala pa nga din daw siyang pakialam dahil mas malakas nga daw siya dito. Sagot nga dito itong si Gotenks at sinabi nito na ang transformation nga daw na ito ay may limited na oras lang, kaya pasensya nga daw na tatapusin na niya ang laban na ito. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito kande Gohan kung saan ay nagulat nga ito sa ginawa nitong si Gotenks, paano nga daw nila ito nagawa. At dito nga ay ipinakita nga ang nakalipas na 2 araw kung saan itong sila Trunks at Goten ay nasa loob ng Room of Spirit of Time. Dito nga ay atin makikita na nag-training nga dito itong sila Trunks at Goten sa pamamagitan ng isang matinding laban, sila nga dito ay bahagya na tumigil, salita nga itong si Trunks at sinabi nga nito na halos 1 buwan na nga daw silang nasa loob ng Room of Spirit and Time, at nagawa nga natin matutunan ang Super Saiyan 2, kaya ito nga ang tamang oras para gawin natin ang secret technique na sinasabi ko. Sagot nga dito itong si Goten at sinabi nito na ano nga daw pala ang sinasabi nitong secret technique. At dito nga ay ipinakita nga nitong si Trunks ang device na ginamit nila Vegeta at Gohan para mag-transform sa Super Saiyan 4. Dito nga ay nagulat nga itong si Goten dahil alam nga nito kung para saan ang device na yon, ito daw ba ang secret plan nitong si Trunks. Sagot naman dito itong si Trunks na at sinabi nito na oo nga daw, ito nga daw yung secret plan nila. Sa mga oras na ito ay pumunta nga din itong si Ab sa loob ng time chamber at narinig nga nito ang pinag-uusapan ng dalawa. Ang gusto nga dito nitong si Trunks na once nga daw na ginamit na nila ang device na ito at sila nga daw ay naging isang malaking ape, gusto nga daw niya ay kalabanan nga nitong si Ab ang ape na ito hanggang sila nga ay makabalik sa kanilang sarili. Agad nga din itong sinanayunan nitong si Ab. Sa mga oras na nga na ito ay agad na nga nag-fusion nitong sila Trunks at Goten. Salita nga dito itong si Gotenks at sinabi nga nito kay Ab na gawin na nga daw nito. At sa point na nga itong ay ginawa na nga nitong si Ab ang sinasabi nito. Sa mga oras na ito ay agad na nga nag-transform nitong si Gotenks sa pagiging Great Apes. Tulad nga ng sinabi nitong si Trunks ay kinalaban nga nitong si Ab itong Great Ape na ito. Ginawa nga nitong si Ab ang bagay na ito bilang isa na din sa mga training niya. Dito nga ay hindi na nga ipinakita ang mga iba pang pangyayari at napunta na nga ang scene dito sa 3 kung saan ay nakabalik na nga sila Trunks sa kanilang normal na katawan. Ayon nga dito kay Goten na meron nga daw silang malay ng mga oras na naging Great Ape sila, ang problema nga lang daw ay hindi nga daw niya may galaw ang kanyang katawan. Dito nga ay nagpatuloy nga lang sila sa training hanggang magawa na nga nila Trunks ang Super Saiyan 4, at sa kabutihan palad nga ay nagawa na nga nilang makapag-transform sa Super Saiyan 4. Balik na nga ang scene dito kande Gotenks, kung saan ay nagsalita nga itong si Ab at sinabi nito na yan nga daw ang resulta ng naging matinding training nila sa time chamber at nagawa nga nilang magamit ang Super Saiyan 4. Salita nga dito itong si Gotenks at sinabi nga nito kay Marble na kung handa na daw ba ito. At nang magsasalita pa nga dito itong si Marble ay umatake na nga agad itong si Gotenks ng isang malakas na atake na rektang tumama dito kay Marble. Sinundan pa nga ito ni Goten ng isang pag-atake na rekta naman tumama sa mukha nitong si Marble. Nagawa nga dito nitong si Marble na makapag-counter ng atake pero madali nga lang itong naiwasan nitong si Gotenks. At nang magkaroon nga ng opening itong si Marble sa kanyang depensa ay agad na nga itong inatake nitong si Gotenks na rektang ang tumama kay Marble dahilan kaya nga ito ay tumalsik ng malayo, at habang nasa ere nga itong si Marble ay agad naman ditong nagpakawala itong si Gotenks ng isang malakas na wave blast na tinawag niyang Burning Kamehameha na rektang tumama dito kay Marble at ito nga ay nagresulta ng sobrang lakas na pagsabog na talagang humanig sa buong planeta. Dito nga ay salita nga itong si Ab at sinabi nito na nagawa nga daw nitong si Gotenks. Habang sa kabilang banda naman ay napunta ang scene kande Gohan kung saan ay sobrang saya nga nilang lahat sa ginawa nitong si Gotenks. Ngunit dito nga ay nagawa pa nga din nitong si Marble na makatayo sa atake na ginawa nitong si Gotenks. Si Gotenks at Ab nga dito ay sobrang ang nagulat nga dito kay Marble, at dito nga ay nawala na nga ang fusion nitong si Goten at Trunks. Salita nga itong si Trunks at sinabi nito na nakakainis nga daw na wala na agad ang fusion nila. Habang sa kabilang banda naman ay nagulat nga itong sila Gohan dahil nga nawala na agad ang fusion itong sila Goten.
Dito nga ay salita nga itong si Marble at inis na inis nga ito kande Trunks, sinabi nga nito na maghanda na nga daw ang mga ito sa gagawin niya, ngunit itong si Ob nga ay agad na nag-take over sa laban at sinabi nga nito na pasensya nga daw, siya na daw ang magiging kalaban nito, malaki nga daw ang naging damage nito sa ginawang atake ni Gotenks kaya sigurado nga daw siya na kayanan niya itong natalunan. Salita nga dito itong si Marble at sinabi nito na wag nga daw itong magpatawa, sa moment na nga na ito ay naghanda na nga itong si Ob ng isang malakas na pag-atake at ganun nga din itong si Marble. Sobrang lakas na kina nga ang pinapalabas ng dalawa dito. At sa moment na ito ay agad na nang ni-release ng dalawa ang sobrang lakas na pag-atake. Dito nga ay nag-struggle nga ang dalawa dahil sa lakas ng atake na kanilang pinakakawalan. Habang itong si Gohan nga ay nag-aalala nga sa mga mangyayari, salita nga dito itong si Ob at sinabi nito na kailangan na nga daw niyang magpalabas ng sobrang lakas na ki dahil itong kalaban nga daw niya ay nasa masamang lagay, ibubuhos na nga daw niya ang lahat para nga daw maprotektahan niya ang planetang Earth. At dahil nga sa kagustuhan nitong si Ob ay binuhos na nga niya ang buong lakas niya na talagang nagpahirap dito kay Marble. Matagumpay nang na-push ni Ob ang limit niya dahilan kaya nga rektang tinamaan itong si Marble ng sobrang lakas na atake na yon, at tuluyan nang ang nabura itong si Marble sa mundo. Dahil nga dito ay sobrang saya nga nila Gohan, Old Kai at ang isang Kai, napasayaw pa nga sila sa sobrang saya, salita nga dito itong si Gohan at sinabi nito na nagawa nga daw nila Ob, Trunks at Goten, ito naman si Vegeta ay nagsalita nga dito at sinabi nito na ngayon nga daw ay magpatuloy na sila sa training niya. Habang itong si Trunks ay nagsalita at sinabi nito na bumalik na nga daw sila sa Kami House para nga daw ipagpatuloy na ulit ang kanilang training, agad naman itong sinanayunan nila Ob at Goten. At dito nga ay mabilis na silang umalis sa lugar na ito para nga bumalik na ulit sa training. Nagawa ngang maprotektahan ng Z-Warriors ang planetang Earth. At sa next panel nga ay napunta ang scene dito sa bahay ni Kami, kung saan ay kasalukuyan ngang nandito itong sila Trunks, Goten at Ob. Salita nga dito itong si Trunks at sinabi nga nito kay Goten na noong mga oras nga daw na kinalaban nila itong si Marble ay naramdaman nga daw niya na wala nga daw sila sa tamang kondisyon, isa na nga daw sa mga patunay nito ay ang oras ng paggamit nila ng Super Saiyan 4 transformation. Mas mabuti nga daw na mag-focus sila sa kanilang sariling strength, agad naman itong sinanayunan nitong si Goten. Dito nga ay nagsimula na nga ang dalawa sa kanilang training. Habang itong si Ob naman ay nagsasagawa nga ng training sa pamamagitan ng meditation. Habang ginagawa nga ito ni Ob ay naisip nga niya na during nga daw ng laban niya ay napalabas nga daw niya ang misteryosong lakas niya, balak nga dito ni Ob na pag-aralan ang kanyang misteryosong lakas para nga daw magawa na niya na maprotektahan ang planetang Earth. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito kande Gohan kung saan ay ating makikita na nagawa na nga nitong si Gohan na mapalabas ang kanyang buntot. At ganun nga din itong si Vegeta. Ang gusto nga dito nitong si Old Kai na gamitin nga daw nila Gohan at Vegeta ang Super Saiyan 4 sa madaling oras, itong si Gohan nga ay parang nag-struggle nga dito dahil hindi pa nga niya ito kayang magamit sa madaling panahon. Habang itong si Vegeta naman ay salita at sinabi nito na wala nga daw problema sa kanya ito, at wala pa nga lang ilang segundo ay nakapag-transform na nga itong si Vegeta sa Super Saiyan 4, salita nga dito itong si Vegeta at sinabi nito na bagay nga daw siya ay may buntot ay madali na nga lang daw para sa kanya ang mag-transform sa Super Saiyan 4. Salita nga dito itong si Old Kai at sinabi nito na mabuti nga daw kung ganun, ngayon nga daw ay ipapaliwanag na nga daw niya ang magiging training nitong sila Vegeta. Una nga daw ay mas mabuti na pag-aralan nga daw nitong si Gohan ang pag-transform sa Super Saiyan 4, ito naman daw si Vegeta ay ang pag-aaralan naman daw ay ang emotion control. Dito nga ay nagulat nga itong si Vegeta at sinabi nito na emotion control baka mo. Sagot nga dito ni Old Kai na oo nga daw, may gagamitin nga daw siyang spell sa mga ito, bagay nga daw magawa ng dalawa na ito na ma-dispel ang spell na yun ay pasado na nga daw sila sa kanilang training, ang spell na nga daw na ito ay sakto lang kanda Vegeta at Gohan, at wala na nga daw siyang extra pa na spells. Uunahin na nga daw niya itong si Vegeta, kasunod itong si Gohan. Agad naman itong sinanayunan ng dalawa. Ang gagawin nga dito ni Old Kai ay ang i-trigger kande Gohan at Vegeta na magawa ang Super Saiyan 5, bagay nga nagawang makontrol nila Vegeta ang spell ay magagawa na nga daw ng mga ito ang makapag-transform sa Super Saiyan 5. Tatapatin na nga daw niya ang dalawa na ito, ang paggamit nga daw ng spell na ito ay lubhang delikado, kaya mas mabuti nga daw na ihanda na ng mga ito ang kanilang mga sarili. Agad naman ditong naghanda itong si Vegeta dahil siya nga ang unang gagamitan ni Old Kai ng spell.
Salita nga ulit dito itong si Old Kai at sinabi nito na bagay nga daw nagawa ng mga ito na ma-dispel ang spell na ito, ay wala nga daw kasiguraduhan kung magagawa na nga mga ito na makapag-transform sa Super Saiyan 5, ito nga daw ay himalalang bagay gumana nga daw kanda Vegeta ang spell na ito. Dito nga ay sinabi nga nitong si Old Kai na tapos na nga daw ang mga paliwanag sila nga daw ay magsisimula na, at wala pang ang ilang segundo ay nirelease na nga nitong si Old Kai ang spell na rektang tumama sa ulo nitong si Vegeta. Ang pangalan nga ng spell na ito ay Divine Awakening Electronic Magnetic Wave. After ngang tamaan itong si Vegeta ng spell ay bigla na nga lang itong nawala sa kanyang katinoan. Habang sila Gohan at ang isang Kai nga dito ay nag-aalala dito kay Vegeta, salita nga dito itong si Gohan at sinabi nga nito sa isang Kai na ano daw ba ang spell na yan. Sagot nga dito ang Kai at sinabi nito na narinig nga daw niya kay Supreme Kai ang bagay na yan, madami nga daw type ang ability nito. Tulad nga daw ng combat type, special ability at iba pa, pero ang pinaka-function talaga ng spell na yan ay magawang makontrol ni Supreme Kai ang nakatagong emotion ng taong paggagamitan nito, lahat nga daw ng emotion ay makokontrol ng spell na yan. Kaya nga daw nasabi na delikado ang spell na yan, dahil bagay nga hindi nagawang ma-dispel ni Vegeta ang spell na yan ay maari nga daw ito na mag-cause ng brain damage, kaya nga hindi daw niya ginagamit ang spell na yan. Dahil nga sa mga sinabi dito ng Kai ay nagulat nga dito itong si Gohan, kung masama daw pala ang spell na yan ay bakit daw ito pinapagamit sa kanila ni Old Kai. Sagot nga ulit dito ang Kai at sinabi nito na makakatulong daw kasi ito na magawang maitulak ng user ang sarili nitong limitasyon, bagay nga nagawa nitong si Vegeta na ma-dispel ang spell na yan ay maari na nga daw mas lumakas itong si Vegeta na magre-resulta ng madali niyang paggamit ng Super Saiyan 5, ito daw ang dahilan ni Old Kai kaya ginamit nito ang spell kay Vegeta. Salita nga dito itong si Gohan at sinabi nito na ganun daw pala, hadlang daw pala ang emotion nila para mas lalong lumakas pa. Dito nga ay agad na nga din nag-training itong si Gohan para nga magawa na niyang makapag-transform sa Super Saiyan 4. At itong si Vegeta naman ay nagagawa ngang malabanan ng spell na inilagay ni Old Kai sa kanya. Ngunit habang ginagawa nga nila Vegeta, Gohan at ng iba pa ang kanilang mga sariling training. Ang Dragon Ball nga sa planetang Earth ay malapit na masira, sinabi nga ni Old Kai sa Chapter 5, na bagay nga daw masira ang Dragon Ball ay maglalabas nga daw ito ng isang malakas na halimaw, kaya nga mas mabuti nga daw na paghandaan nila muna ito bago nila palabasin ang demonyo sa Dragon Ball. Ngunit ngayon nga ay parang kusang nasisira ang Dragon Ball at maaring masamang balita nga ito sa lahat ng Z-Warriors. Naramdaman nga dito nitong si Dende ang lakas ng ki na lumalabas sa Dragon Ball, natatakot nga dito itong si Dende dahil hindi pa nga daw ito ang tamang oras para lumabas ang malimo sa loob ng Dragon Ball. Kailangan na nga nilang makontak sila Gohan para masabi na nila ang balita about sa Dragon Ball. Sa kabilang banda naman ay tuloy pa nga rin ang training nitong si Vegeta at Gohan, ngunit ang nakakagulat nga dito ay nagawa na ngang makapag-transform nitong si Vegeta sa Super Saiyan 4. Sobrang lakas na kinga ang pinalabas nitong si Vegeta na talagang naramdaman nila Trunks sa planetang Earth. Salita nga dito itong si Trunks at sinabi nito na itong napakalakas na ki na kanilang nararamdaman ay sa ama nga daw niyang si Vegeta. Dito nga ay sobrang saya nitong si Trunks dahil isang simbolo ito na magagawa na nilang magamit ang Dragon Ball. Balik nga ang scene dito kay Vegeta kung saan ay ating makikita na matagumpay na ngang nagamit ni Vegeta ang Super Saiyan 5, lahat nga sila dito ay sumaya dahil nga nagawa ng magamit ni Vegeta ang Super Saiyan 5, ngunit ilang segundo ay agad na ngang nakabalik si Vegeta sa kanyang normal form, makikita nga natin na sobrang napagod nga dito itong si Vegeta at ito naman si Gohan ay nag-alala nga dito kay Vegeta. Salita nga itong si Vegeta at sinabi nito na wag nga daw itong mag-alala sa kanya, mas mabuting gawin nga daw nito ay ang mag-alala sa sarili nito. Sa moment na ito ay tumawag na nga itong si Dende kay na Old Kai at sinabi na nga nito ang about sa Dragon Ball, dahil dito ay nagulat nga itong si Old Kai, habang itong si Vegeta naman sinabihan nga itong si Dende na ipaliwanag nga daw nito ang sitwasyon ng maayos. Dito nga ay sinabi nitong si Dende na malapit na nga daw masira ang Dragon Ball dahil nagpapalabas na nga daw ito ng kakaibang ki, maari nga daw masira ang Dragon Ball after ng 3 araw, dahil nga sa balita na ito ay kailangan ng matapos nila Vegeta at Gohan ang training nila kay Old Kai. Agad na nga ditong nag-transform si Gohan sa pagiging Super Saiyan 4 at matagumpay na nga niya itong nagawa, at sa mga oras na nga na ito ay ginamitan na nga din siya nitong si Old Kai ng spell. Sila Trunks at Goten nga dito ay patuloy nga lang sa training nila para nga mapaghadaan nila ang paglabas ng malakas na halimaw sa Dragon Ball. After nga ng 3 araw ay nagawa na nga din ni Gohan na magamit ang Super Saiyan 5, isa nga itong sign na matagumpay na ngang natapos nila Vegeta at Gohan ang training nila kay Old Kai.
sila Gohan nga ay agad na bumalik sa planetang Earth para nga summon ng halimaw sa loob ng Dragon Ball. At wala pang ang ilang segundo ay lumabas na nga itong Evil Dragon na kamukha nga nitong si Shenron, at nagulat si Gohan dahil nga mas malakas pa daw pala ito sa kanyang inaasahan. At sa next panel nga ay ating makikita na ni-release na nga nitong si Gohan itong si Shenron mula sa Dragon Ball, salita nga ito at sinabi nito na lumabas na nga daw itong si Shenron at i-grant na nga daw nito ang kahilingan niya. Sa moment na ito ay ipinakita nga ang naging usapan nila Old Kai at Gohan, kung saan ay salita nga dito itong si Old Kai at sinabi nito na bago nga daw nila summon itong Evil Demon ay mayroon nga daw siyang strategy na maari nga daw makatulong dito kay Gohan, ito nga daw ay all about sa magiging kasunod na laban nito sa Demon Evil. Salita nga dito itong si Gohan at sinabi nito na strategy. Sagot dito itong si Old Kai at sinabi nito na ang planetang Earth nga daw ay narattle na nga daw dahil sa naging laban ng mga ito kay Ice, kaya hindi nga daw pwedeng maging battlefield nila Gohan itong planetang Earth dahil nga daw mas magiging matindi nga daw ang magiging laban ng mga ito sa Evil Demon na yon, kaya mas mabuti nga daw na sa ibang planeta maganap ang laban ng mga ito. Sagot nga dito itong si Gohan at sinabi nito na ganun daw pala, ano daw pala ang magiging paraan nila. Sagot nga dito itong isang Kai na siya na nga daw ang bahala, gagamitin nga daw niya ang instantaneous movement. Sagot nga dito itong si Gohan at sinabi nito na ano daw yon. Pero kaya daw ba nitong si Kai Ocean na mamanage ang sarili nito? Sagot nga dito itong si Kai Ocean at sinabi nito na oo daw, gamit nga daw ang kanyang teknik ay magagawa nga daw niya ma-teleport ang mga demon sa iba't ibang planeta, pero para madali nga daw niya makita ang mga demon evil ay kailangan nga daw niyang gamitin ang Dragon Ball Radar, ang bawat demon evil nga daw na yun ay isa-isa niyang teleport sa iba't ibang planeta para nga daw makalaban ito nila Vegeta at Gohan at ng iba pa ng one-on-one. Dagdag pang sabi dito nitong si Kai Ocean na ang tanong nga daw ay saan nga daw sa 5 planeta ang pipiliin nila. Sa Demon Realm, planetang Zone, planetang Kochen, planetang Majin, or dito sa planetang Kai Ocean. Ang 5 planeta nga daw na ito ay katulad lang ng sa planetang Earth pero mas matibay nga daw ang mga planeta na yon. Sagot nga dito itong si Gohan at sinabi nito na bakit 5 planeta nga lang daw ang nakahanda. Di ba 7 ang mga Evil Demon? Salita nga dito itong si Old Kai at sinabi nito na tig-2 Evil Demon nga daw ang kakalabanin nitong si Vegeta at Gohan sa iisang laban. Salita nga din dito itong si Kai Ocean at sinabi nito na after nga daw matapos ni Gohan ang kalaban nito ay pupunta naman daw ito sa ibang planeta para nga daw tulungan ang iba sa pakikipaglaban, magiging delikado daw kasi bagay sa planetang Earth nila gagawin ang laban. Agad nga itong sinanayunan nitong si Gohan. Salita nga ulit dito itong si Kai Ocean at sinabi nito na kailangan nga daw nitong sila Gohan na mag-relay sa strategy para nga daw manalo sila sa laban. Ang balak nga dito na gawin nila Kai Ocean ay ang labanan ng mga bawat miyembro ng Z-Warriors ang bawat isang Evil Demon. Balik nga ang scene sa kasalukuyan kung saan ay nai-release na nga nila Gohan using si Demon Shenron. At wala pang ang ilang segundo ay mabilis nang ang dinura ni Shenron itong si Goku na agad naman pinuntahan nitong sila Gohan. Sa kabutihan palad ay buhay nga itong si Goku. Ngunit wala pang ang ilang segundo ay nirelease na nga nitong si Shenron ang napakadaming Evil Demon. Sa moment na ito ay salita nga dito itong si Kai Ocean at sinabi nito na hayaan na nga daw muna nilang magpahinga itong si Goku, at ang iba naman ay maghanda na sa kanilang gagawin na plano, siya nga daw ay magsisimula ng i-teleport itong sila Gohan sa mga planetang napili ng mga ito. Agad na ngang ni-teleport nitong si Kai Ocean itong sila Goten, Trunks, Up, Vegeta at Gohan sa mga planetang napili ng mga ito. Habang itong si Kai Ocean nga ay agad nang bumalik sa planetang Earth para nga puntahan naman ang mga Evil Demon at ito naman ang i-teleport niya sa mga planeta, gamit nga ang Dragon Ball Radar ay madali nang nahanap ni Kai Ocean ang isa sa mga Evil Demon, kaya nga agad na nga itong nilapitan nitong si Kai Ocean para nga i-teleport sa lokasyon nitong si Goten. Agad nga din umalis dito itong si Kai Ocean para nga hanapin naman ang ibang mga Evil Demon, habang itong Evil Demon nga ay nakaramdam ng pagbigat ng kanyang katawan, ngunit sa moment na ito ay salita nga dito itong si Goten at sinabi nito na ito daw pala ang makakalaban niya. Salita nga dito itong si Evil Demon at sinabi nito na sino nga daw ito. Salita nga dito itong si Goten at sinabi nito na ang 5 stars, ikaw ba si Wu Xinglong? Nandito nga daw itong si Goten para nga daw talunin ito, at hindi nga daw niya hahayaan na magawa nito ang masasamang plano nito. Ang gusto nga ditong mangyari ng mga demon ay ang mag-suffer nga ang mga human, siya nga daw ay muling nabuhay para nga muling buhayin ang mga pinatay ng mga androids. Alam nga ni Goten kung sino nga ang tinutukoy ng demon na ito, kaya agad na nga ditong naghanda itong si Goten at sinabi nito na tama na nga daw ang mga usapan.
Sa kabilang banda naman ay napunta nga ang scene dito kay Old Guy kung saan ay kasalukuyan nga nitong tinitignan itong si Goku. Salita nga ito at sinabi nito na nagsimula na nga daw ang lahat at sana nga daw ay maging maganda ang resulta nito. Ngayon nga daw ay mas mabuting magpahinga na muna itong si Goku. Balik nga ang scene dito kay Goten kung saan ay naghanda na nga ito, habang itong si Wuxing naman ay sinabi na siya na nga daw ang bahala dito. Pero wala pang ang ilang segundo ay sobrang bilis na pag-atake na nga ang ginawa dito nitong si Goten, ngunit madali nga lang itong nasalag nitong si Wuxing. Ang dalawa nga dito ay nagpakawala na nga ng sobrang daming pag-atake sa isa't isa at nagiging patas nga lang ang ginawang pag-atake ng dalawa dito. Ngunit agad ngang lumipad pataas itong si Wuxing para nga dumistansya ito kay Goten, pero itong si Goten nga ay nag-charge na nga agad ng isang malakas na wave blast na rektang tatama dito kay Wuxing, pero madali nga lang na-deflect ang atake nitong si Goten dahilan kaya nga ito ay tumalsik ng malayo. Ngunit wala pang ang ilang segundo ay umatake na nga ulit itong si Goten dito kay Wuxing ng isang malakas na pagsuntok pero madali nga lang itong nasalag ng kalaban. Sinundan pa nga ni Goten ang atake niya ng isang malakas na pagsipa ngunit nasalag nga din ito ni Wuxing. At nang umatake na nga itong si Wuxing ng isang pagsuntok ay madali nga lang itong naiwasan ni Goten, at nag-counter nga ito ng isang malakas na pagsipa na nagawa nga ulit na masalag nitong si Wuxing. Nakapitan nga ni Wuxing ang paa nitong si Goten at kanya nga itong itinapon ng napakalayo, habang nasa ere nga itong si Goten ay agad na nga ditong naghanda si Wuxing ng isang malakas na pag-atake na rektang tatama kay Goten. Ang atake nga na ito ay tinawag niyang Crimson Cannon. Nakita nga ni Goten ang atake na ito kaya agad na din siyang naghanda ng pag-atake na talagang nagresulta ng malakas na pagsabog. After nga ng pagsabog ay akala nga nitong si Wuxing na tapos na ang laban, salita nga ito at sinabi nito na puro nga lang daw salita ang tao na yon. Ngunit itong si Goten pala ay nasa likod nga lang niya na talagang nagpagulat sa kanya. Salita nga dito itong si Goten at sinabi nito na muntikan na nga daw siya doon, kung hindi nga daw siya nakapag-charge ng kanyang wave blast ay maaari nga daw nakatapusan na niya. Sagot nga dito itong si Wuxing at sinabi nito na siya nga daw ay nagulat dahil nagawa nga daw nitong si Goten na makapag-counter attack sa atake na ginawa niya na yon at makapunta sa likod niya. Minaliit nga daw niya ito kanina, pasensya nga daw, habang itong si Goten nga ay nag-iisip dito at sinabi nito na ang mag-training nga daw sa Room of Spirit and Time ay talagang tamang gawin dahil ang planeta na ito ay meron kakaibang gravity, dahil sa naging training ko ang gravity na ito ay parang wala na lang sakin. Dito nga ay salita itong si Wuxing at sinabi nito na ang ginawa daw ba nito kanina ay pang warm up lang. Salita nga dito itong si Goten at parang hindi nga nito naintindihan ang sinabi nitong si Wuxing, at dito nga ay nagpalabas na nga ng sobrang lakas na ki itong si Wuxing, na talagang nagpagulat dito kay Goten. Akala nga dito nitong si Wuxing na siya lang ang may kakayahan na mag-power up. Salita nga dito itong si Goten at sinabi nito na kailangan na nga din daw niya maging seryoso, at dito nga ay nagpalabas na nga itong si Goten ng sobrang lakas na ki na talagang nagpagulat dito kay Wuxing. At sa next panel nga ay atin makikita itong si Goten na kasalukuyan nang gamit ang Super Saiyan Transformation. Salita nga ito at sinabi nito na ngayon nga daw ay magsisimula na daw ba sila. Sagot naman dito itong si Wuxing at sinabi nito na nakakatuwa nga daw ito. Sa moment na ito ay naghanda na nga itong si Goten at Wuxing para nga sa kanilang pangalawang laban. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito kay Vegeta kung saan ay kaharap na nga nito ang isa sa mga evil demon. Salita nga dito itong evil demon at sinabi nito na anong klaseng amoy nga daw yan. Parang human nga daw ito, medyo matagal na nga daw noong huli siyang kumain ng tao kaya good luck nga daw dito. Sagot nga dito itong si Vegeta at sinabi nito na umalis na nga daw ito at tatapusin nga daw niya ang buhay nito. Dahil nga sa sinabi nitong si Vegeta ay nainis nga dito itong si Evil Demon at sinabi nito na ano daw ang sinabi nito, wag nga daw itong magkamali ng hinala sa kanya at sa huli nga daw ay ipagmamakaawa nito ang sarili nitong buhay. Sa mga oras na ito ay sobrang bilis na pagsugod na nga ang ginawa dito ng halimaw at balak na nga nitong tapusin itong si Vegeta. Ngunit wala pang ang ilang segundo ay bigla na nga lang nahati sa napakadaming piraso itong Evil Demon. At itong si Vegeta nga ay mabilis lang tinapos ang halimaw na ultimo. Itong halimaw ay hindi nga niya nakita ang naging paggalaw nitong si Vegeta. Salita nga dito itong si Vegeta at sinabi nito na nakaka-boring nga daw ito. Sa kabilang banda naman ay balik ang scene dito kay Goten kung saan ay mabilis na nga itong sumugod dito kay Wuxing at sobrang daming pag-atake nga ang ginagawa dito ng dalawa. Pero kahit na ganun ay tinamaan nga ni Goten itong si Wuxing ng isang suntok na rektang tumama sa mukha nitong si Wuxing. Sinundan pa nga ito ni Goten ng isang malakas na pagsipa dahilan kaya nga bahagyang tumalsik dito itong si Wuxing.
Pero mabilis nga ulit itong sumugod kay Goten at umatake nga ito ng isang malakas na pagsuntok na rektang tumama sa mukha ni Goten dahilan kaya nga tumalsik ang ating bida sa malayo. Akala nga dito nitong si Wuxing na tapos na ang laban, ngunit agad nga dito nakarecover itong si Goten at mabilis na nga itong nagpalabas ng sobrang lakas na ki at nag-charge ng sobrang lakas na Kamehameha, habang itong si Wuxing nga ay naghanda na nga din ng isang malakas na pag-atake na tinawag nitong Flame Ball at balak nga nitong makipagsabayan kay Goten. At wala pang ang ilang segundo ay nirelease na nga ng dalawa ang kanilang inihandang pag-atake sa isa't isa. Sa moment na ito ay nagsabayan na nga ang dalawa ng malakas na pag-atake na talagang nagresulta ng malakas na pagyanig sa buong planeta. Dito nga ay ibinuhos na nga ni Gohan at Wuxing ang kanilang buong lakas sa atake na ito, at nagresulta nga ito ng sobrang lakas na pagsabog. Ngunit sa mga oras na ito ay naging patas lang ang naging pag-atake ng dalawa, dahil nakatayo pa nga rin dito itong si Wuxing. Salita nga dito itong si Goten at sinabi nito na tulad nga daw ng kanyang inaasahan, ito nga daw si Wuxing ay isang malakas na kalaban, at hindi nga daw niya inaasahan na nasa masamang sitwasyon siya ngayon, pero hindi nga daw siya pwedeng paghinaan sa mga oras na ito dahil ang iba nga daw niyang kasamahan ay nagawa na nga daw siguro na matalo ang mga demon. Salita naman dito itong si Wuxing at sinabi nito na hindi nga daw siya makagalaw ng maayos, ano nga ang meron dito sa lugar na ito. Dito nga ay salita nga ulit itong si Goten at sinabi nito na ang Dragon Ball nga daw ay malaki ang naitutulong sa kanila, kahit nga daw ngayon at sa darating na panahon, kaya ngayon nga daw ay kailangan na nga daw niyang gamitin ang buong kapangyarihan niya, dahil may tao nga daw siya na gustong matulungan kaya nga daw tatalunan niya itong si Wuxing. Salita nga dito itong si Wuxing at sinabi nito na gawin nga daw ito ang bagay na yan. Salita nga ulit dito itong si Goten at sinabi nito na para nga daw kay Pan, sa family niya at syempre ang protektahan ang planetang Earth. Kaya papabigyan niyo po ako ng lakas, at tatapusin na nga daw niya itong si Wuxing gamit ang mismong kamao. Dito nga ay nagpalabas na nga itong si Goten ng sobrang lakas na ki mula sa kamay niya na tinawag niya na Dragon Fist Explosion. Sa mga oras na ito ay mabilis na ngang sumugod dito itong si Goten kay Wuxing at umatake nga ito ng sobrang lakas na pagsuntok na rektang tumama sa sikmuran nitong si Wuxing. Pero hindi pa nga dito natapos ang atake ni Goten dahil agad na nga niyang nilagyan ng napakalakas na ki ang kanyang mga kamao na talagang tumago sa sikmura nitong si Wuxing. Makikita nga natin itong si Wuxing na talagang nagulat nga sa ginawang pag-atake nitong si Goten. Gusto nga dito i-absorb nitong si Wuxing ang atake nitong si Goten, ngunit hindi pa pala tapos ang pag-atake ni Goten dahil bigla na nga lang sumabog itong si Wuxing na talagang tumapos dito. Salita nga dito itong si Goten at sinabi nito na salamat nga daw sa papa niya dahil tinulungan daw siya nito. Dito nga din ay nakita na nga ni Goten ang isang 5-star Dragon Ball, dahil dito ay sobrang saya nga nitong si Goten dahil nagawa na nga daw niya ma-retrieve ang isa sa mga Dragon Ball. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito kay Kai Ocean kung saan ay nagmamadali na nga itong hinahanap ang mga ibang Dragon Ball, dahil nga sa tulong ng Dragon Ball Radar ay agad na nga niyang itong nakita at pinuntahan. Ginagawa nga dito ni Kai Ocean ang lahat para nga matulungan itong si Goku, at syempre ang matulungan ang lahat. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito kay Trunks at naramdaman na nga niya na natalo na nga nitong si Goten ang isang evil demon, kaya siya naman daw ang kasunod na lalaban. Dito na nga natapos ang chapter na ito. Like and share lang guys for more videos like this. See you in my next video.